So ito na nga, alas 10 ng gabi, madilim ang highway, malamig ang hangin. Pauwi na ako noon galing trabaho, pagod, gutom, at medyo nababad trip dahil nag-overtime na naman ako sa talyer. Pero ayos lang, ganun talaga pag mekanikong freelance, bihirang regular na kita, kaya kahit ating gabi, banat lang. Habang binabaybay ko ang paborito kong shortcut pauwi, may nakita akong anino sa gilid. Doon mismo sa dinadaanan ko habang nagmamotor ako. Kala ko basahan lang o sako lang. Pero nung dumaan ang ilaw ng motor ko, doon ko napansin. Aso pala. Tuguan siya. Nakalugmok. Halos hindi na gumagalaw. Parang inaantay na lang mamatay. Kaya syempre, huminto ako. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko kasi baka buhay pa, baka kagatin ako. Pero hindi, tahimik lang siya. Yung itsura niya, hindi mukhang askal, parang may breed. Parang Doberman na aso, pero mas malaki. Saka medyo mapalahibo. Saka yung buntot niya, mahaba. Ang Doberman usually walang buntot, diba? Basta ganun. Pero yung itsura niya, mapayat na at nanghihina. Yung katawan niya puno ng gasgas. May pilas sa tagliran. Tila nagasgasan o nasagasan, ewan ko. Pero buhay pa naman. At ang pinakakakaiba, yung mga mata niya nakafocus sa akin. Hindi mapang-amo hindi rin galit. Basta, parang alam niyang parating ako. Parang inaabangan ako. O siguro masaya kasi nakita ako na may lumapit sa kanya. Uy, mahinang sabi ko pa nga. Kawawa ka naman, Brad. Lika, sama ka sa akin, sabi ko sa aso. Wala akong planong magkaalaga. Isa pa, wala akong budget para sa vet. Di ko siya kayang pa-doktor kung sakali man. Pero ewan, may kung anong umudyok sa akin. Inabot ko yung basahan sa compartment ng motor ko at maingat ko siyang binuhat. Pagkabuhat ko, tumingin siya sa akin. Tuwid, diretso, parang tao. Pero ang mas nakakakilabot, parang ngumiti siya. Hindi yung nakakatawang aso na labas dila. Hindi. Ngiting parang naiintindihan niya ako. Ngiting may pasasalamat. Dinala ko siya sa barong-barong kong inuupaan sa may dulo ng barangay. Maliit lang yon, isang kwarto, may lutuan sa labas, at isang banig sa sahig, may sala, ganun. Tipikal. Pinainom ko siya ng tubig. Pinakain ng kanin na may sardinas, sosyal. At pinunasan ko ng betadine yung mga sugat niya. Tahimik lang siya habang ginagawa ko lahat yun. Walang tahol, walang daing. Pati yung buntot niya hindi man lang parang nagwiwiggle. Wala, parang sanay. Kinabukasan, nagulat ang mga kapitbahay ko. Benjo, may bago kang alaga, sabi ni Mang Kiko. Yung tinuturing ko ng lolo sa kanto. Oo, kawawa muntik nang mabangga kagabi. Buti na lang na-stop ko, sagot ko habang nagpapakain. Tahimik parang may isip yung aso Parang tao marunong. Natatawang biro ni Mang Kiko. Napangiti lang ako. Pero may kilabot na rin akong naramdaman noon. Kasi totoo, iba talaga siya. Di siya maingay. Hindi rin siya tulad ng ibang asong sabik sa tao. Very passive siya. Tahimik lang siya pero palaging alerto. At alam na alam niya kung kailan oras ng kainan. Kung saan siya dapat umupo. At kahit di ko siya utusan, sumusunod. Parang asong very well trained ba? Isang gabi, mga alas 12 na.
Nagising ako kasi parang may pakiramdam akong may nakatingin. Alam mo yung feeling na parang may presence sa loob ng kwarto? Ganun. Di bumangon ako at tumingin sa paligid. At ayun, yung aso ko nasa sulok ng kwarto, hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Nakangiti pa nga. Pero yung buntot niya hindi nagwiwiggle talaga. Yung ilaw ng poste sa labas, saktong tumama sa mukha niya mula sa bintana. Kaya kahit madilim, kita ko yung ngiti niya. Yung ngiti na hindi ngiti ng aso. Parang tao talaga. Di napatayo ako. Tinawag ko siya. Wala pa siyang pangalan kaya tinawag ko na pang-aso. Sabi ko, sabi ko. Hindi siya tumingin. Parang inisnap ako. What the hell? Hindi rin gumalaw. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa banig. Nagtalokbong ako ng kumot at pilit na pinatulog ang sarili. Pero kinabukasan, isa lang ang nasa isip ko. Parang ngumiti yung aso ko kagabi ha. Guni-guni ko lang, sabi ko. Sa sumusunod na mga araw, unti-unti ko nang tinanggap na baka dahil lang to sa pagod. Baka kaya ako paranoid. Siguro. Pero hindi rin mapigilan ng isip kong pansinin ang mga kakaibang kilos niya. Una, hindi siya natutulog gaya ng ibang aso. Hindi siya nakakulog sa sarili niyang sulok. Hindi rin siya humihinga ng nakatupi. Hindi. Natutulog siya parang tao. Sa may banig ko. Nakaunan pa. Nakaharap sa kisame. At minsan, nahuhuli ko siyang parang sinusundan ang mga galaw ko habang nagkakape ako. Nararamdaman ko yung tingin niya. Hindi basta tingin ng hayop. Tingin na parang may iniisip talaga. Nilapitan ko siya minsan. Sabi ko, tuk-tuk-tuk-tuk. Teka nga dito. Anong klaseng hayop ka ba, ha? Biro ko habang pinepet ko siya. At tumingin lang siya. Tapos, naglik ng labi. Yung parang nasarapan, parang ganun. Yung tao ba, yung naglilik ng lips. Parang ganun. Tapos napangiti pa. Hindi siya tulad ng ibang aso. Minsan, iniisip ko sa sobrang passive nito, baka pusa to na nagkataong mukhang aso lang. Oo, baka talagang sinanay lang nung dating nagmamay-ari sa kanya. Siguro mayaman yung dating nagmamay-ari. At laging ginagawa, katabi yung aso pag natutulog. Kaya ang ginawa ko, nagsimula akong magtanong-tanong. Kinuwento ko sa tropa kong si Dodong sa talyer. Ang ginawa niya, imbes na tulungan ako, sagutin ang mga tanong ko, tumawa siya ng tumawa. Bro, pakaswang yan ha? O kaya sigbin ha? Pero ang biro niya, may halong takot. Kasi sa mga nakaraang araw, may kumakalat na chismis sa barangay. May nawawalang manok, tapos pusa, tapos kambing. Yung biktima palaki ng palaki. Baka mamaya baka na o tao. May kapitbahay pa na nagsabi, parang may dumaan sa bubong kagabi ah. May mga mabibigat na yabag. Parang malaking hayop. Sabi niya. Narinig ko. Kasi ako lang ang may bagong hayop sa bahay at yung hayop sa bahay ko, hindi ko pa kabisado. May duda pa ako. Kakaiba ang kilos nito eh. Yung hayop kong yun, hindi pa rin tumatahol hanggang ngayon. Hindi basta-basta lumalabas. Pero pag pinagsasabihan ko, sumusunod naman. Kahit ang utos ko minsan, medyo weird. Maghintay ka lang sa labas ha. Huwag kang papasok. Sabi ko sa aso. At nandun siya sa labas. Hindi talaga pumasok. Nakaharap sa pinto. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino pero may isa pa akong sikreto. Meron akong maliit na CCTV camera na ginagamit ko noon para
bantayan yung mga tools ko sa labas. Isang araw, naisipan kong i-reposition yung CCTV ko sa loob ng bahay. Itinapat ko sa kwarto habang wala ako. Gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa niya habang wala ako. Curious ba? Pagbalik ko kinabukasan, binuksan ko yung footage. At ang nakita ko, men, tumayo siya. Oo, tumayo. 2 paa. Nagunat pa nga. Naglakad. Binuksan yung ref. Tapos umupo sa bangko. Tapos, tumingin sa kamera. Tuwid. Diretso. At nakangiti. What the fuck? Kinabukasan, sinubukan kong ibahin ang takbo ng utak ko. Siguro pagod lang, siguro stress lang sa trabaho. At saka baka ganun talaga tong asong to, sosyal. Pero habang nagkakape ako sa labas ng bahay, dumaan si Aling Fe. "Oh, Benjo, may alaga kang bago no?" Tanong niya habang bitbit ang basket ng itlog. Napakamot ako sa batok. "Oo nga po, kinupkup ko kamakailan lang. Kawawa eh." Napansin mo na ba? Yung mga manok ni Mang Uro, nawawala. 3 raw. Tapos yung kuting ni Karen, hindi rin nakauwi o hindi na umuwi. Napangangala ako. Bigla kong naalala, ilang beses ko na rin napansin yung aso. Tuwing gabi, parang lagi siyang alerto. Minsan, nakatitig lang sa dilim. Minsan, may naririnig akong mga yabag sa bubong. Pero hindi ko na pinapansin. Pero ngayon, parang ang lahat ng pinipilit kong isantabi, unti-unti akong binabagabag. Isang gabi nga, maulan. Nasa loob kami ng bahay. Naglalaptop ako habang siya tahimik lang na nakahiga sa gilid ng banig. Pero nang tumingin ako, muntik na akong mapasigaw. Nasa higaan ko na siya. Nakaunan, nakayakap sa unan ko. Dun sa malaki kong unan na pang dangkay. Dangkay tawag namin dun. Tapos, nakapikit. Ang sarap ng tulog. Parang natutulog na tao. What the hell? Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Tumayo ako. Kinuha ko yung phone ko at dahan-dahan kong kinunan ng litrato. Pero pagka-click ko nung screenshot o yung pagkalitrato ko sa kanya, dumilat siya. At ngumiti. Yung pakiramdam na masaya yung aso pag nakikita yung amo niya, ganun. Pero yung literal na ngiti niya, hindi pang aso eh. Talagang pang tao. Nakangisi. Hanggang tenga, pero dilat na dilat yung mata. Parang adik. Kinabukasan, pinilit kong huwag muna pumasok. Nag-aya akong maglinis ng bahay. Pero ang totoo, bumili ako ng maliit na hidden camera. Isa pang CCTV. Yung tipong ginagamit sa baby monitor. Tinago ko sa isang lumang laruan sa sala. Yung mga blind spot sa sala ba? Doon ko nilagay. Nakapwesto para kita ang buong sala at mga sulok. Kinabahan ako pero gusto ko lang. Gusto kong malaman. Gusto ko ng pruweba. Gusto kong masabi sa sarili kong ano nga ba ang nangyayari dito sa bahay o ang totoo tungkol sa aso ko. Gabi nang makuha ko yung unang full recording. At habang pinapanood ko, kinakabahan ako. Mga 2:00 ng madaling araw, sa sofa ako natulog kasi pagod ako sa talyer. Kita sa video na mahimbing akong natutulog. Tapos, tumayo yung aso ko. Mula sa pagkakahiga, bumangon, diretso, walang kahirap-hirap. Tumayo sa 2 paa. Nag-inat pa nga. Yung inat na parang galing sa office. Naglakad papunta sa pintuan. Tapos, binuksan.
Walang ingay, walang effort. Tumingin sa salamin sa may aparador palabas ng pinto. Tapos ngumiti sa sarili. What the hell? Tapos naglakad papalapit sa akin. Tumayo sa gilid ng sofa. Nakatitig lang. Mga 2 minuto yun. Holy shit! Pero pakiramdam ko habang buhay ang lamig na naramdaman ko sa batok ko nung napanood ko yung footage. Hindi pa dyan natapos. Isang gabi habang tulog na ako, may sumulpot na panibagong recording. Isang magnanakaw. Lumabas siya mula sa sala. Base sa CCTV sa labas, pumasok siya mula sa likod. Nakabonet, may dalang flashlight. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ko. Pangyayari ito bago ako naglagay ng camera sa kwarto. Wala pa kasi akong camera sa loob ng mismong kwarto ko noon. Pero may CCTV sa sala. Recording ito sa CCTV ko sa sala. Ang footage ganito. Yung magnanakaw, mga 3 minuto siya sa kwarto. Pero sa 3 minutong yon, hindi tahimik. Captured din yung audio. Rinig na rinig ang sigawan sa kayong garalgal ng aso. Yung tao parang nilalapa ng malaking aso. Rinig na rinig yung boses ng tao, sumisigaw, at yung garalgal ng aso. Tapos, bigla siyang lumabas. Tumatakbo. Takbong parang nadidemonyo. Halos subad na. May mga gasgas sa braso, may dugo sa leeg, may kagat sa balikat. Habol hininga siyang tumakbo palabas ng bahay. At ang sumunod, yung aso, tahimik na lumabas ng kwarto. Yung parang tipikal na itsura ng asong relax. Pero may ngiti. Yung tipong kontento, satisfied. Tapos hindi nagtagal, may kumalat na tsismis sa barangay. May bangkay raw na nakita sa ilalim ng tulay. Lalaki, di taga rito. Ayon sa barangay record, tulak daw ng droga. Ang kinamatay, rabies, dog bite. May dog marks sa buong katawan niya. Holy shit! Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Takot o pagkalito. Kasi kahit anong gawin ko, kahit gaano ko pa i-convince na normal lang yung aso ko, kaso hindi eh. Hindi talaga aso yung kinupkup ko. Padagdag ng padagdag yung kaba ko. Lalo pa akong kinabahan nung isang gabi. Pagkatapos ko siyang pakainin, as usual, ayaw niya kumain sa papag. Gusto may pinggan at sa lamesa at nakaupo. After nun, bago ako matulog, narinig ko siyang nagsalita. Mahina pero buo. Ang bait mo. Sana wag kang magbago. Ganun na ganun yung boses na narinig ko. At mula sa sulok ng mata ko, nakita ko siyang muli. Nakahiga, ngumingiti. Nagdesisyon ngayon akong magsumbong kinabukasan. Pumunta ako sa barangay. Kinausap ko si Kap, Leon. Sabi ko, baka may aswang sa lugar, Kap. O baka may taong hayop. Pero nung sinabi ko na may kakaiba sa aso ko, pasingit, tumawa lang si Kap. Aso lang yan. Huwag mo nang palakihin ng kwento, sabi niya. Pero kinabukasan, si Kap mismo, nilagnat, kinuyog ng puwersa. Hindi raw makabangon. Nahulog sa hagdan. Sa bahay nila. Hindi raw maalala kung paano. Si Mang Celso, yung tanod na kinausap ko, sinugod din sa ospital. Nahulog sa kanal. At ang pinaka-weird, pagbalik ko sa bahay, i-check ko sana yung CCTV footage ng mga kamera ko. Kaso, burado yung mga CCTV files. Wipe clean. What the fuck? Yun lang ang nasabi ko.
nung tinignan ko yung laptop ko na walang mga files. Pero hindi ako tanga. Alam kong hindi yun aksidente o virus. Alam kong may nagbura doon manually. Marunong gumamit ng desktop yung gumawa. Tumingin ako sa aso ko. Yung tingin na nagdududa. Yung aso ko nakatingin lang sa akin. Hindi nagwiwigal yung buntot. Pero nakangiti na naman. Wala bang alam na ibang facial expression to? Laging nakangisi Pag nakatingin sa akin What the hell? Yung usual ng ngiti niya, nakangisi talaga pero dilat na dilat yung mata, men. What the fuck? Doon ko naalala yung kwento ng nanay ko nung bata pa ako tungkol sa palaboy na aswang. Isang nilalang daw na minsang tinulungan ng isang pamilya. Gutom, sugatan. Parang hayop yung itsura. Pinatuloy nila, pinakain, inalagaan. Mula noon, hindi na ito umalis. Nagbabantay, nagtatago kapag may tao, pero dahang-dahan nagiging parte ng pamilya. Tinuring na rin nilang aso. At ang pinakamasama, namatay na yung original na kumupkop sa aso, pero hindi dahil sa sakit. Natural na pagkamatay. Masaya at tahimik. 80 years old nung namatay yung kumupkop, o mas higit pa siguro. Siya ang padre di pamilya. Nauna nang namatay yung asawa. At ang sabi ng mga anak niya, simula nung bata pa daw sila, alaga na ng tatay nila yung aso. Hanggang ngayon, buhay pa. Mas nauna pang namatay yung amo kesa sa aso. Yung mga anak nung padre di pamilya, pinalayas yung aso nung namatay yung tatay nila. Kasi hindi nila kayang alagaan. Hindi din nila makontrol. Hindi nakikinig yung aso sa kanila. Kaya pinalayas. Tapos after ng ilang linggo, namatay yung mga bata. Silang lahat na nasa loob ng bahay dahil nasunog yung bahay. Ang sabi ng matatanda, kapag tinulungan mo raw ang palaboy na aswang, magpapakita ito ng kabaitan at katapatan. Magbabayad ng utang na loob. Pero ang kabayaran, ikaw na ang magiging tahanan niya. Kinagabihan, bago ako matulog, sinubukan ko siyang kausapin. Anong gusto mong mangyari, ha? Bakit ka nandito? Sabi ko, para akong tanga nakikipag-usap sa aso. At mas lalong naging tanga ako kasi kinupkup ko nga yung aso, di ba? Eh yung aso, wala siyang sagot. Tahimik lang siya. Nakatitig, nakahiga, ngumingiti. At nang pinatay ko ang ilaw, narinig ko ulit ang boses niya mula sa dilim. Masaya ako dito! Ganun. Yun ang huling salitang narinig ko bago tuluyang mamatay ang ilaw ng cellphone ko. Simula nung gabing yun, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pagpikit ko, naririnig ko siyang nagsasalita sa panaginip ko. Minsan, nasa sala kami. Nakangiti siya habang binabalatan ang saging. Minsan, nasa talyer siya. Nagsusuot ng gloves. Parang siya pa ang gagawa ng tune-up. Tapos sabay sabing, alam mo, Benjo, buti ka pa, mabait. Ganun, paulit-ulit. Hanggang pati paggising ako, parang naririnig ko na yung boses niya. Palalim ng palalim ang eyebags ko dahil sa puya. Lagi akong bangag sa trabaho. At ang masama, wala nang ibang gustong lumapit sa bahay ko. Wala nang bata sa paligid. Hindi na dumadaan sa kalsada sa harap. Si Mang Kiko hindi na tumitingin sa direksyon ko. Wala nang lumalapit talaga. Parang ako lang at tong aso ko ang tao sa barangay. Ganun ang pakiramdam ko. Kaya isang madaling araw, nagdesisyon akong tapusin ang lahat. Pina-full tank ko yung motor ko.
Nagpitpit ng lumang sako, saka ko siya kinausap. "Halika pre, gala tayo," sabi ko. Pero naawa ako kahit papano. Hindi ko siya sinako. Tinali ko siya, nilagyan ko ng leash. Tumahol siya. Pero mahina lang. Hindi naman excited, hindi rin takot. Sumakay siya sa motor ko nang walang imik. At habang binabaybay namin yung daan palabas ng barangay, dinasal ko sa isip ko, sana matapos na to. Sana matapos na. Ang ginawa ko, dinala ko siya sa bukirin sa may boundary ng bayan. Malayo. Walang bahay. Puro damo at gulod. Sabi ko sa kanya, "Dito ka na lang ha? Okay?" Mahinang sabi ko. Bumaba yung aso ko, masunurin. Tumingin siya sa akin. Tapos ngumiti. Wala na akong sinabi pa. Hinarurot ko yung motor ko pa uwi. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako huminto. Pagdating ko sa bahay, wala pang isang oras. Pagkatalikod ko sa gate, may malamig na hangin na dumaan. At pagpasok ko, nakaupo siya. Nakaupo siya sa silyon. Napasigaw ako. "What the fuck?" Yung aso ngumingiti. Yung usual na ngiti niya. Yung nakangisi na dilat. Hindi mo alam kung masaya o hindi. Parang poker face. Kasi hindi nagwiwigal yung buntot niya. Nag-freeze ang buong katawan ko. Hindi ko na kaya. Sinarado ko ang pinto. Hindi ako pumasok agad. Kinabukasan, lumawas ako ng bayan. Kasama ko yung aso ko. Nakalish. Ulit. Napakamasunurin niya talaga. Walang karekla-reklamo. Hindi niya iniisip na baka iiwan ko na naman siya. Pero yun nga, ang ginawa namin, hinahanap namin yung matandang albularyo na nabanggit ni Aling Fe noon. Matagal ko nang alam ang pangalang Mang Puroy, pero hindi ko lang alam kung saan ko talaga siya hahanapin. Walang cellphone, walang Facebook, pero sikat sa mga taong may hindi may paliwanag. So ayun nga, nahanap namin siya sa dulo ng isang barangay dahil sa pagtatanong. Sikat siya. Kaya kahit papano nahanap namin siya agad. Paglapit ko pa lang sa kubo niya, bigla na siyang nagsalita kahit hindi pa ako nagpapakilala. "Yung kasama mo, hindi hayop yan," sabi niya. Napahinto ako. Kinilabutan. "Ha?" sabi ko. Habang patuloy sa pagdurog ng apog tapos nilalagay sa dahon. May kasamang buto ng buwa. Tapos nginunguya at dura ng kulay pulang dura. Tapos nagsalita ulit. "Yan ang tinatawag naming ka-alamoom. Kaluluwa ng nilalang na hindi tinanggap ng langit. Hindi na rin tinanggap ng lupa. Kaya ngayon, naghahanap ng bagong tahanan." Pwe! Sabi niya. Tinitignan niya ako. "Ay, huwag kang mag-alala, hindi yan aswang," sabi niya. Ni hindi niya man lang ako pinagsalita o pinapasok sa bahay niya. "Anong gagawin ko?" tanong ko. "Paano ko siya paalisin?" Umiling si Mang Puroy. "Hindi mo siya basta mapapaalis. Hindi siya alis hanggat hindi siya handang iwan ka, balong," sabi niya. Natahimik ako. Tapos bago pa man ako nagsalita ulit si Mang Puroy. "Ay, relax ka lang. Hindi ka naman aanuhin yan. Basta wag mo lang pansinin." Sabi niya, sabay dura. "What the fuck?" sabi na naman ng utak ko. "Sige na. Siguro naman nasagot ko na ang ipinunta mo dito.
Huwag na kayong papagabi ha. Hindi ko kayo papapasukin sa bahay ko. Baka dito pa tumira yan. Pwe! Sabi niya na naman. Pag uwi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinignan ko yung aso. Dumiretso siya sa silyon. Umupo. Tapos inaantay akong pumasok. At for the first time, nakita ko yung buntot niya na nagwiwiggle. Pero yung ngisi niya, usual pa rin. Nakadilat pa rin yung mata niya. For the first time din, naramdaman ko din na parang normal happenings na to. Bahala na, sabi ko na lang sa sarili ko. At nagsaing. Nagluto for two. Isang gabi, habang magkaharap kami sa mesa, tinanong ko siya, mahinahon, halos pabulong. Bakit ako? Bakit dito ka nanirahan? Madami namang tao dyan ah. Sabi ko. Tumingin siya, ngumiti. Tapos pinagpatuloy lang kumain. Parang tanga lang ako talaga. Kinakausap ko yung aso. Sabi ko sa sarili ko. Tapos napatigil sa pagkain yung aso ko. Tumingin sa labas. Tapos tumingin uli sa akin. At ngumisi. Parang sinasabing, masaya ako dito, huwag mo kong papaalisin. At simula noon, tinanggap ko na lang. Siguro dahil pagod na ako. Siguro dahil may parte na sa akin na nalulungkot at gusto ko talaga ng kasama. Kahit anong uri pa siya. Hindi ko alam kung may mali o desperado lang ako. Pero nagsimula noon, nasanay din naman ako. Wala na siyang tinatago. Naglalakad na siya minsan sa dalawang paa. Minsan nanonood ng TV mag-isa. Minsan nakikinig sa radyo. At minsan din nakikipaglaro sa akin. Hanggang sa isang gabi, bumabagyo. Close na kami ng aso ko. Tumatakbo kami ng aso ko. Hawak ko yung leash niya. Basang-basa kami sa ulan. Hanggang sa hinila ako ng aso ko. Para bang may naamoy siya na something interesting. Aso nga, di ba? Tapos hanggang sa makarating kami sa isang lumang kiskisan. At doon nakita namin isang bata. Duguan. Nakaabungot ng sako ng arena. Tahimik, malambing. Hindi umiiyak. Kala ko nga patay na eh. Pero nung lumapit kami, tumingin sa akin yung aso ko. Yung tingin na hindi usual, hindi nakangisi. Yung natural na itsura ng aso na nagpapakyut. Tapos tinignan niya yung bata. Nagwiwikal yung buntot niya. Parang sinasabing, kupkupin natin to, boss! Parang ganun. Eh ako, tahimik lang. King ina, here we go again. May kukupkupin na naman ako, sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako para silipin yung bata. Maputla, nanginginig, nakapikit. Pero nang idilat niya ang mata, nakita ko, itim, puno ng ugat, at ang bibig, ngumiti, pero walang ngipin, kundi mga pangil. What the hell? Ano ba tong nangyayari? Tumitig ako pabalik sa aso ko. Nagwiwiggle yung buntot niya. Tapos nakangisi. Pero for the first time, yung mata niya hindi dilat. Talagang legit na nagpapakyut. Na yung literal na reaction ng mga aso. Kung masaya. Ganon. Kaya ayun, binuhat ko yung bata. Kukupkupin ko na rin. Wala na akong pakialam kung ano tong batang to. Kung aswang ba o tiyanak o ano man. What could possibly happen? Kung mabuti ka, mabuti rin ang balik sa'yo. Pero kung gago ka, eh gagaguhin ka rin ng tadhana. Tignan mo ako, matanda na ako ngayon, senior citizen na ako, single pa rin, hindi pinalad magkaasawa at anak. Pero no problem, hindi naman ako lumaki mag-isa. Yung aso ko, buhay pa hanggang ngayon. Tapos yung kinupkup kong bata, tiyanak pala, pero lumaking mabuti.
Mag-graduate na nga ng college eh. At dito na nagtatapos ang kwento. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng kwento 3 times a week. May halong katatawanan, takot, at kung minsan, kabaliwan. At kung hiling nyo naman ang true stories, legit historical horror, at mga urban legends, nag-upload din kami niyan 1 beses sa 1 linggo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Tandaan, hindi lahat ng kumakawag ang buntot aso. Tandaan mo yan. Hanggang sa susunod. Good night.